view aning live streaming sa The Lord's Vineyard Christian Ministries. This is Pastor Shirley Canedo. Magapadangat kayo sa pulong si Ginoo. And let's read the Word of God in Luke chapter 16, verse 10 to 11. Again, Luke chapter 16, verse 10 to 11. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? Let's read also the English Standard Version. One who is faithful in a very little is also faithful in much. And one who is dishonest in a very little is almost also dishonest in much. If then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust you the true riches? Let us pray. Father God, thank you so much, Lord, for this day that you have given us. We pray that you will bless all the reading of thy words, and as your message is delivered, oh God, your people, oh God, will be able to understand it, Lord, because this is the food of our soul, and this will also strengthen our soul and spirit, oh God. I pray that you will bless all the children who are watching and listening your message, oh God, delivered by your servants, oh God. And thank you also your anointing that will flow, oh God, from your throne of grace. Hallelujah, upon all your servants, oh God. In the mighty name of Jesus, I pray, Lord. Amen. So the message of God is about true riches. Ang mensahe sa Ginoo akong pagdalon is about ang tinuod nga bahandi or tinuod nga mga kining kayamanan. Now, matod pa din hiingon si Lord na kung matinud-anon ka sa gamayng butang or kasaligan ka sa gamayng butang in other nga pamagi sa pagsultik, masaligan po ka sa dagkong mga butang. Kung dili ka masaligan sa gamayng butang, di po ka masaligan sa dagkong mga butang. Kung dili ka masaligan sa kalibutanon nga bahandi or mga bahandi nining kalibutana, kinsa pa may mosalig nimo sa tinuod nga bahandi nga naa sa langit. Sumao ka na ang giingon sa Ginoo. Now, our message is about true riches. Now, matod pa din here that the true riches, ang tinuod nga bahandi, is the spiritual riches. Ang tinuod nga bahandi is espirituhanong bahandi. Dili ng mga kalibutanon. Kaya ang tanang kalibutanong bahandi is temporary ra siya. Apan ang espirituhanong bahandi is eternal. Okay, so let's find out unsa pa ang kinatibuk-ang mensahe may tungod sa tinuod nga bahandi. So the first principle that I would like to share is true riches is the spiritual riches. Ang tinuod nga bahandi mao ang espirituhanong bahandi. Kay espirituhanon ng bahandi, syempre gikan siya sa langit. Spiritual riches are from heaven. Ang espirituhanong bahandi gikan gyud sa langit. Okay, so mao pa that is why kung dili kamo masaligan sa kalibutanon nga bahandi or mga bahandi nining kalibutana, kinsa pa may mosalig ninyo sa tinuod nga bahandi nga nas langit. So usa ka na kadakong pangutana nga angay nato pamalandungan nga ang saligan lang diay sa Ginoo sa tinuod nga bahandi kato kung masaligan sa mga bahandi nining kalibutana. Because walay buang-buang mosalig nato kung dili kita kasaligan, and God knows if we are worthy to be given the true riches, and which is the spiritual riches. Now, matod pa, kay gikan man na sa langit nga bahandi, o espirituhanon man na nga bahandi, let's read the Colossians chapter 2, verse 2 to 3. Colossians chapter 2, verse 2 to 3. Let's read the Word of God in Colossians chapter 2, verse 2 to 3. Ingon din I want them to be encouraged and knit together by strong ties of love. I want them to have complete confidence that they understand God's mysterious plan, which is in Christ Himself. In Him lie hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Okay. Ingon pa ni Pablo sa mga believers or Christians sa Colossae. Na gusto na kung asayran madasig kamo o mahiusa kamo diha sa lig-on gayud nga paghiusa diha sa gugma
ug matod pa gusto nako nga makabaton sila dakong kasiguruhan or kompleto nga kasiguruhan nga masabtan nila ang misteryoso nga plano sa Dios nga lamang kang Kristo Jesus. Kay diha kang Kristo Jesus natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo. So mao ni isa sa mga bahandi, ang bahandi nga gitago nga naa kang Kristo Jesus, ang bahandi sa kaalam. Unsa man ni nga kaalam igsuon matud pa, langit nga kaalam. Ang langit ng kaalam di maghatag nato og mga minarama, mga dinautan nga pamaagi aron lang kita madato mahimong inila kundi mahimutang matarong. That is godly wisdom. Because true riches, matud pa gikas langit, gikan sa atong Dios, ug matud pa diha kang Kristo natago ang tanang bahandi sa kaalam. Isang nga kaalam igsuon kanang mudot-dot tas Ginoo. Kay kanang tao nga dili mudot sa Ginoo kanay kaalam. Yes. True wisdom, the spiritual wisdom, the godly wisdom will bring us closer to God. But the wisdom that is taught in this world is to get away from God. Magpalayo nato sa Ginoo. Kay enjoy naman ang panalangin. Dili na pahilipayan ang tigpanalangin. That is why matud pa, kang Kristo natago ang tanang mga bahandi sa kaalam. Nga naman, kung sa man diin gihatag ni Jesus nga kaalam sa ato, kaalam nga diin, i-choose nato siya first. To choose Christ first. That is wisdom. Ang pagpili, nato kang Kristo, that is wisdom. Because matud pa, kinahanglan gid nato nga pilion nato ug una ang angay natong pilion. If there is a priority that we need to do, okay? Kung ang una natong priority, especially sa adlaw sa panimbahon, dapat ang pagsimba. So inigbalik na sa panimbahon igsuon, di ginato na limtan ang panagtigom matud pa sa Hebrehanon chapter 10 verse 25. Ayog limti or batasana ang panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Do not forsake the assembly as others are doing. Ayog gyud og isalikway ang panagtigom. Because sa panahon sa panagbaho, gitagaan ta ang ato nang gitultol. Sa panahon sa panimbahon, ato pang tultulon ang adlaw sa panimbahon ug oras sa panimbahon. That is why for a long time, almost 2 months na wala tay simba-simba. Dapat pagbalik na to sa simba, di nakapag-late og simba. Sakto dili. Ana na isigsuon prangkahan ta. Kay prangka ang Ginoo. Labaw pa siya ka prangka ni President Duterte. Kay tang tarong, busog tig tarong, dili kay magpa bukad-bukad nas atay sa mga tao. Tinuod na. Ang Diyos siya matarong ug tinarong ang iyang katuyuan sa atua. Busa, pabalik sa simba, among tanang nagtanaw dinhi, nagbiyo ani, kitang tanan. Wa na kitay pataksan, magpalit-lit pa ta, maglugay-lugay pa ta, inibalik sa simba. Tinuod na. Wa ko nagplano ani mo isulti nako nito ra ipadayag si Ginoo. Kay aron kita makabalo unsay atong pagkulang sa iyaha. Kung kabaluta mo bakoy sa kakulangon nato sa tao, labaw ta mo bakoy sa kakulangon sa Ginoo kay panglangit ning atoa. Kay kapoy des kalibutan daghan balatian. Sa langit wala nay balatian. That is why kinahanglan sabto na itong kamatuuran, kaya kamatuon maghatag na itong kagawasan. Magawas nun lang ta sa mga guilt kung kita mutuman nagis kabubutos Ginoo. That is why ibawaan nato ang isputuhan ng bahandi or tinuod nga bahandi. Ang tinuod nga bahandi, ato ni gipunto dito sa langit, wala gipunto sa bangko. Amen. Ang tinuod nga bahandi gipunto nato sa langit. Ini atong pagsimba, pagdaig, pagampo, pagpasalamat, pagtabang sa uban, pagdasig sa uban, unsa pagibuhat kay nga maayo natong butang, kay moabot pa na taani unya igsuon. So ingana igsuon, dili kay magsige na lang kita og magsige na lang kita consider sa atong pagalingon, di nato consider unsay gusto sa Ginoo. If we are true Christian, we should know what are the do's and don'ts of the Lord. Unsay mga gusto dili gusto sa Ginoo.
Sa panahon sa Domingo, syempre gusto gina kitang tanan magsimba. Gusto gina matinud-anon ta sa atong time sa Ginoo. Because greediness, ang pagkahakog, dili lang na greedy sa kabuta. Kung greedy sa atong time sa Ginoo, hakog ta sa atong paghatag og panahon sa Ginoo, that is also a sin. All forms of greediness is idolatry. Matod pa sa Colosas, ang tanang paghinangol is pagsimbag Diyos. That is why, insya, ang tinuod nga bahandi, diha lamang kang Kristo, matod pa gipadayag o matod pa, ato maangkon pinaagi kang Kristo. That is why, ang tinuod nga bahandi is matod pa, usa ka na, ang espirituhanong bahandi is ang godly wisdom. Ang Diyos nga kaalam. Ang Diyos nga kaalam, ato pasipudunggan, pasimutan ang Diyos. Matod pa, hidden all the treasures in Him, all the treasures of wisdom. Ang tanan nga bahandi sa kaalam, naa kaniya. Kaya tinuod na maalamon, di maimpirno. Yes, kung tinuod kang bright, di ka maimpirno. Kaya ang imong choice, ang imong gipili mo ang Diyos, ang mga langit to, mga butang, nga mo ang bahandi nga atong ginapundo sa langit. Nalibuhat nato sa kalibutan. Amen. Oh. Tinuod nga bright, makapasa sa mga pagsubok, mga pagsulay din ang kalibutan. Dili kay makapasa lang sa written exam, pero sa mga pagsulay nga diin makapahatod nato sa langit, makapalig-on nato, makahatag nato testimony nga makapahimot sa Ginoo, makadasig sa uban. Di ka magbadaogon. That is why matud pa ang godly wisdom, ang heavenly wisdom, the spiritual wisdom is supreme than the worldly wisdom. Labaw ang Diyos doon nakaalam kaysa kalibutanon nakaalam. That is why matud pa dinhi isa na natago diya kang Kristo o ato gibutyag na ni Kristo sa diya pagdawat nato ni Kristo Jesus. Matud pa nakabaton ta ana nga bahandi ug matud pa and knowledge nga diin. Ha? Balik ko nako in Him diya kang Kristo natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo nga diin. Natay luna sa langit kung mudot-dot ta sa atong mangluluwas. Di na tumuhian ang relasyon nato kang Kristo Jesus. Kaya daghan man nag-connect sa relasyon ni Jesus, apan wala ang pingin ang relasyon. No, that is why ang isa ng knowledge nga diin naatay luna sa langit kung nag-effort ka nga diin imong gi-value ang imong relasyon nato sa Ginoo. Givalue ninyo dili gibaylo. Ha? Givalue ang relasyon nimo sa Ginoo, di kay gibaylo lang ni so-and-so. Gibaylo sa pagkaon, gibaylo sa barkada, gibaylo ni kinsa man dinha. Oh, matod pa dinhi nga ingon sa pulong sa Ginoo. Umatod pa dinhi in Colossians 3:16. Let's see the Colossians 3:16. Okay. Colossians 3:16. Let the message about Christ in all its richness fill your lives. Teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful heart. I'm reading the New Living Translation, and let's also read the English Standard Version. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Sumatod pa in the English Standard Version, na ang pulong, tuguti nga ang pulong ni Kristo, mupuyo kaninyo nga madagayaon. Let the word of Christ dwell in you richly. Kaya mo nga, moonin ispatuhan ng bahandi. Ang pulong ni Kristo, bahandi na nato. Oh, di ba ang bahandi kabatonon? Di ba tumong sa yawa kabaton ang pulong ni Kristo, pulong sa Dios atong kinabuhi, aron di ta mo-grow sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Maay pagkawatan kabalo pa ni value sa pulong sa Ginoo, pero ang tao nga gusto sa Ginoong maluwas di ba impierno, wala gi value ang word of God. So let the word of Christ dwell in you richly. Let the message of Christ in all its riches fill your lives. Matod pa, mura gyapon nga thought, mura gyapon ipasabot. Nga ang mensahe ni Kristo, matod pa, og sa tanang kadagaya ninyo, mupuno sa inyong kinabuhi. Teach and counsel each other with all wisdom He gives. Tudloi og kanang tambagi ang matag usa sa tanan nga kahibalo o kaalam nga iyang gihatag. Mag-awit ka mo mga salmo ug mga alawiton, matod pa, mga espirituhanong alawiton, ngadto sa Dios
uban ang pagpasalamat. So, kung mag-awit kuno tag mga spiritual songs, mapasalamaton atong kasing-kasing. Oh, di ba? Mapasalamaton. Upan po ang atong naong po nga mapasalamaton. Sumuuna nga ang mga true riches, ang tinuod nga bahandi, magdala nato, maghatod nato sa langit, dili kay magpalayo nato sa langit. Ag nana sa pulong sa Ginoo. Di ba kinsa may mo dato ang kugihan? Kung kugi ta magtuon sa pulong sa Ginoo, kugi ang mga lagad, dako natagpundos langit. Naay negosyante karon, magsugod pag negosyo na pulo ka buo. Pariharang nga kapital, pariharang nga business, dahil ilang area ang ilang pag-start sa business. Ang kauswagan anang napulo ka businessman akong example karon, nagdepende sa ilang pa kugi. So nga nagyapon, kung gusto ta og dako nga bahandi, dagang bahandi sa langit, naanas atong pag-effort individual ta ana. Hello, individual ta. That is why isa sa mga bahandi nga kanang ato gayud nga mabatunan ug ato gayud pagatiguman is maong espirituhanong bahandi ug matud pa uban ang kasing-kasing mapasalamaton. Kini kasing-kasing mapasalamaton usa na kapunduhan sa atong bahandi. Kay mao man ni ang sentro sa atong pagkatao, atong kasing-kasing. Kung sa sakyanan, ang pinaka-importante sa sakyanan ang makina. Ang pinaka-importante sa tao matong kasing-kasing. That is why, matud pa sa pulong sa Psalm 119, na I have hidden your words in my heart that I might not sin against you or against thee. Itaguan ako ang iyong pulong sa akong kasing-kasing aron dili ko makasala kanimo. Matud pa sa pulong sa Ginoo. So spiritual riches, matud pa, mao ni isa sa mga spiritual riches nato, mao ang pulong sa Ginoo. Di ba ang bahandi i-share nimo? So every time mo share ka sa word of God, dato ka sa pulong sa Ginoo. Every time nga daghan ka ma-share nga word of God, dato gid ka daghan ka pulong sa Ginoo kay di ka basta-basta maka-share kung wala imuha. Mo na nga kamo daghan na gipang post pero wala po mo dako mo utang sa Ginoo, gamitan ang social media sa kay maya as Ginoo. Diba? Dili lang pag-enjoy din ha. Wala ta gidunili sa Ginoo sa paggamit sa internet. Atong siguruhon nga mahimuot ang Ginoo sa paggamit nato sa internet. Kay aron nga mahimuot jud ang Ginoo, matud pa atong i-share ang pulong sa Ginoo kay ang tinuod nga naay bahandi. O dili hangol anang bahandi mo share. Mo share. Matud pa sa pulong sa Ginoo. O matud pa dinhi isa sa espiritual ng bahandi is ang mapasalamaton ng kasing-kasing. And let us read also Ephesians chapter 1 verse 3. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, let's start in verse 3. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms, because we are united with Christ. Okay, dana lang sa tanga verse. Ang tanang pagdaig nato sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, nga nagapanalangin kanato sa tanang mga espirituhanong panalangin diya sa langitnon nga mga dapit tungod kay nahiusa kita ni Kristo. Dapat daigo nato ang Ginoo, daigo nato si Ginoong Hesukristo nga nagapanalangin, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms. Ang pangutana, unsa may inyo nasabtan sa spiritual blessing? Di ba ang peace spiritual blessing na? Di na mapalit sa grocery, di na mapalit sa pharmacy. The joy is a spiritual blessing. Kaya na kay pagtuo spiritual blessing na dagan kay tao walay pagtuo pero daghang kwarta. Spiritual blessing na ang tanan nato nadawat sa pulong sa Ginoo nga diin wala nato naghatag og kabalaka, kataranta, pagduda, pagduha-duha. Spiritual blessing na. Kung asa man na nato makuha, gikan sa pulong sa Ginoo. Mo nang tinuod nga bahandi. So every time mo share ta nga pagtuon ang tagusalig na tas Ginoo, nag-share na kas imong bahandi pa kay pagtuo pagsalig. Siya who has blessed us, na nagpanalangin
version. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Matud pa. Siya nagpanalangin nato sa matag espirituhanong panalangin. Kaya makatulog ka. Kaya malinaw ni mo kuna-kuna. Spiritual blessing na. Daghan ka ay billionaires, millionaires. Ga-inject na lang sila og sleeping pills para makatulog. Kaya di sila katulog. But kung ikaw malinawan nga nakatulog, that is a spiritual blessing. So, ang spiritual blessing, maghatag na itong kalinaw. Ang kalibutan nga bahandi. Ang kalibutan nga bahandi, maghatag og kahadlok. Kaya basig tulison, basig mawala. Di ba? Imagine na. Dili man sayop ka natin punto sa kwarta sa bangko. Pero panahon sa crisis, kung close ang bangko, di ka withdraw. Pero kung ipunto sa Ginoo, panahon sa crisis, anytime ta, any moment ta maka-withdraw. That's the difference. Nadili na tamaan to bangko, magsakay pa ta, sa padi on travel pa ta. Ang true riches, i-claim na to sa Ginoo nga Lord, sumalas imong pulong mo ni mo na. Na ikaw provider. Ikaw protector, ikaw healer. Di ba kung nakaibahan di ko magsakit ka, mag-withdraw pa ka sa kwarta, kari palitin mo og tambal, ibayad mo sa ospital. Apan, kung nakay spiritual na investment sa Ginoo, matod pa, ang pulong ni Kristo, nga ni maghatag na itong healing, i-claim ni mo, Lord, heal us. There is healing. Muna kung giwali atong naging Domingo, when we believe, healing is received. Kung mutuot ta, ang kaayuhan madawa. Kaya nga naman, spiritual riches, true riches, will bring us healing. Tinuod nga bahan, di maghatag na tuog, kaayuhan, kagawasan. That is why siya, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms. So naas langit pang nadapit ang mga spiritual blessing. So kung ang atong spiritual aspect, ang espirituhanon na ito nga bahin sa itong kinabuhi, dili pa ingana ka growth. Growth, ingana ka ako ang pagtubo. So, mauna nga lahi ra gid igsuon. Lahi ra. That is why I'm challenging everyone nga diin magbaton ta og espirituhanong mga bahandi, tinuod nga bahandi. Matud pa kay aron nga kita maka paimuot sa Ginoo o paabot sa crisis, dili ta mataranta. Di ba ang daghan og bahandi panahon sa problema, dili man mataranta kay daghan ang pondo. Imagine unsa ka ang kalainan. Daghan mga artista, pertinang daghan ang kwarta, daghan kay mansion, daghan kay sakyanan, daghan properties. Pero nagreklamo sila karon wala na trabaho. Ang Christian nga, Ginoo ko. Ang gani walay pundo sa bangko. Kung naaman gani pundo sa kooperatiba. Dako pang utang kaysa pundo. Pero ngano wala man nataranta? Kay ang tinuod nga bahandi, dili ka kabalaka sa mga butang ni kalibutan. Ngano man, ang spiritual riches, maghatag na to calmness, peace of mind, joy despite of the crisis. Di ba, unsa ko na ibanat sa mga COVID-19 aron na boost ang ilang immune system, vitamin C. Di ba? Stands is for the Christian. C stands for you have Christ, your immune system is boost, your spiritual system is boost, your financial aspect is boost. Hello? Ang tao nga bulag pagtuo, di makatuos ang gisulti. Apan ang tao nakabalos ka matuuna, makasas akong gisulti. Kaya nga naman, it takes a grown heart and grown understanding to understand the spiritual things. Ikinanglan ang nagtubo na, nga huna-huna, nagtubo na nga kasing-kasing diya sa pag-ilas ka matuunan ang makasabot sa espirituhanong mga butang. Umatod pa din nga naman, na ang tanang panalangin gihatag sa Ginoo sa atoa, matod pa diri sa pulong sa Ginoo. Now let's
move on to 1 Timothy chapter 6 verse 6. 1 Timothy chapter 6 verse 6. Muna kalainan sa akong gisulti ganina. 1 Timothy chapter 6 verse 6. Yet true godliness with contentment is itself great wealth. Ang tinuod nga pagka-Diyos nun, uban ang pagka-kontento is dako jud na nga bahandi. Yet true godliness with contentment is itself great wealth. Muna ang mga nangabati sa mga tinuod na Kristiyan nga nag-grow na sa espirituhanon. Nay, tinuod nga bahandi nga maupulong sa Ginoo. In the ESV, let's read it. Now there is great gain in godliness with contentment. Adunay dakong ginansya. Ako dako kaay nga gain or ginansya. Ang pagka-Diyos nun, uban ang pagkakontento. Pila ko nung nay mga tao, millions ang kita a day. Nay uban 500,000, uban pila na 100,000, 200,000 a day ang kita. Ang uban isa na katuig nga sweldo, ang uban isa ka bulan na nga sweldo, ang uban isa ka adlaw na nakitaon o sa isa ka oras na kitaon. Pero wala sila contentment. Ngano man, worldly riches will not bring us contentment. Ang true riches, the spiritual riches will only give us contentment. That's the difference. Ang langit nun, tinuod nga bahandi nga ang espirituhanon nga bahandi. Maghatag nato og pagkontento, contentment. Apan ang yawa, dili maghatag nato og contento. Gusto pagdaghan mo na nga manghilabot, hijack, mangawat, hold up because they don't have the contentment. Bisag daghan na ilang kwarta. That is why gusto sa Ginoo makabaton tag tinuod nga bahandi. Kay ang tinuod nga bahandi maghatag nato pagkakontento. True godliness with contentment is ako gyud nga bahandi, na kontento ka. Ngano man, kung kontento ka sa mo kinabuhi. If you remember in the book of Matthew, that ingon si Lord, Ginoong Hesus, nga sa atong prayer, give us each day our daily bread. Tagain ni kanunay sa adlaw-adlaw ng panginahanglan. O di ba, ang tanan nga nangayo sa Ginoo, uban ang kakugi, wala pasagdi. Ngano man, kay panalanginan tas Ginoo sa atong kakugi. Kung panalanginan tas atong kakugi sa likalibutan, pangita sa tinuod nga bahandi nga mangpulong sa Ginoo. Kaya ang tanang kugihan na agyoy bunga sa iyong kakugihon. Amen. Hallelujah. So every time nga mamingaw tas pulong si Ginoo, magbasa tas pulong si Ginoo, we are storing true riches in heaven nga diin gideposit nato tong kasing-kasing ug napo tay deposit dito sa langit. Two accounts na siya. Nasa tong kasing-kasing ug naa sa account sa Ginoo. Naa sa record sa Ginoo. Okay, now let's move on to this 1 Timothy chapter 6:17 to 19. I-compare na to ng verse. Teach those who are rich in this world not to be proud and not trust in which is so unreliable. Their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. By doing this, they will be storing up their treasure as a good foundation for the future so that they may experience true life. So ang tinuod ng kinabuhi, kanang kinabuhi nga diin manggihunahon sa uban. Na mo share kuno sa uban. Mo share. Sa ingnon to mga dato nining kalibutan na. Kay kabalo kita Ginoo nga daghan dato sa kalibutan nga dili ga panghatag. Daghan kay dato nga artista nga wa gyud nang hatag karon sa COVID-19. Si Angel Locsin, layo ras uban artista nga dato kay tanan. Pero si Angel Locsin, naghatag siya, then siya pagi nangunay og hatag.
Ngano man kay ang tinuod nga naay bahandi nga naa si kasingkas, ang tinuod nga bahandi ka ng golden heart. Na golden atong heart kay naatay kahadlos ginog kaluoy. Ang taong naay kaluoy, ang taong maluluyon, bahandi ba yan niya? Oh, the good attitude, the good character is also a true rich, a true riches. Matod pa, that is why siya, tudlo ito, in the King James Version, I remember this verse, command those who are rich in this world. King James is very, very, command all the rich in this world, to share their riches to the people. But the NLT, those who are rich in the English Standard Version, charge them not to be haughty, matod pa, nor to set their hope certainty of riches, but on God. Ingna sila nga pag mahitason, kundili ugi na libutang ang ilang paglaom sa ilang bahandi apan mosalig sa Ginoo. So saan na mosalig sa Ginoo? Share po din salig sa Ginoo. Pero ang nakita, the more you share, the more you will be receiving. The more kang muhatag, the more kang gadawat. Nga naman, ang principle sa giving, kung ikaw ang hatag, nagpugas ka, kung nagpugas ka, muani ka, daghan pa imong anihon kaysa imong gipugas. Anak na siya. Hello? So matulog pa din kay kung in verse 8:10, 1 Timothy chapter 6, verse 8:10, tell them to use their money to do good. Ingna ang mga dato, na gamiton nila ilang kwarta sa paghimog maayo. Sa ato pa, share. Atong nanginanglan. Itong frontliners, nakinanglan og daghan mga gamit para makaserbisyo sa mga tao nga naay mga sakit. Ang mga luoy pud kaysanan, wala pud sila kaunon. Unya ang uban pud wa kasabot, gitagaag panalangin, gisugal pud, gipalit pud og droga. Amo na mga tao nga wa kasabot unsaon paggasto sa mga panalangin. Matod pa din ang tinuod nga bahandi is matod pa inubanan ang kaalam. Matod pa din to do good works, matod pa they should be rich in good works. Kinahanglan dato sila sa maayong buhat, and generous to those in need, ug madagayaon silang muhatag sa naginahanglan, always being ready to share with others. Kanunay gyud andam nga maghatag kadto sa uban. By doing this, kay pagbuhat niini, they will be storing up their treasure as good foundation for the future so that they may experience true life. Kaya kung buhaton ko is mga dato, nagtigom sila bahandi, ingon nga usa ka good foundation. So di na ta kinahanglan moagi pag foundation. Foundation, asa nga foundation, aron mo share tas panalangin. Basta mohangtag kuno ta sa nanginahanglan. Naanata naka-registered na ta sa foundation na diin ang hatag ta. Hallelujah. For the future, so that they may experience true life. Sa ato pa, and then the English Standard Version, which is true life. Ang tinuod na kinabuhi. Dahil ko na ang paghatag, dili ang paghinangon. Hello? So, basta kay ang mga canned goods tanan, halos good. Busy ka ay tanan ang production. Kaya nga naman, maugi na sila bull. Matud pa sa istorya sa uban. Pati among iring, gibidli na kinaon in tawag canned goods. Simhot na. Pag simhot pa lang daan, simhot na lang. Tungod sa pagbidli. Hallelujah. I am challenging nga katong nagkaroon panalangin, ayaw na food pagpalit po duglain nga pagkaon nga maka unique food. Okay, sumatod pa din nga ang true riches maghatag nato og contentment o matod pa kung maghatag ta mag-share ta ani sa uban panalanginan ta sa Dios o matod pa na atay nag-store ta good foundation for the future. Nganuman kay ang atong future is taas pa. Una atay investment karon sa gingharian sa Ginoo. Natay investment sa gingharian sa Dios. It means nga imong future is hayang.
Oh, that is why if you remember our first text sa atong message karon sa Luke chapter 16 verse 10 to 11. Nga kung masaligan ka sa gamayng butang, masaligan ka sa dakong butang. Gamayng butang nga bahin si Ginoo di pa ka masaligan. Ang pagsalig si Ginoo, daghan na kay tag-utang na apay mga tao nga mahilig mahadlok nga mo madili ang utang sa kalibutan. Pero yung sa puno si Ginoo, ang tao nga di gahatag sa bahin sa Ginoo, naa siya'y utang. That is why yung sa puno si Ginoo nga kinahanglan nga magtigong tagbahan di sa langit. Ang true riches, kunya ang paghinangol. Matod pa di ta maghinangol katong na ay mga dato mo share sila sa blessing. So ang tanan mo share ta nga naman mo na true riches, ang true life, so that they may experience true life. Kang tinuod nga gi-consider sa Ginoo nga kanang insakto nga kinabuhi, kanang kinabuhi nga daghan pud mabuhi. Amen. Kinabuhi nga daghan pud mabuhi, nga daghan pud makatilaw sa imong panalangin aron nga makatilaw pud sa kanang kining imong kinugihan. Amen. Makatilaw sa kinugihan. Nga naman, kung atong sabton, I really observe this, na kung atong sabton, ang atong abot, atong panalangin as individual, sobra pa sa ato, that is why mo share ta. Mo share. Kung ang farmer, di na niya ibaligyan ng uban sa ira, bukbuk na lang na mga daot na lang na. Iba na, para nga na ay supply ang usa ka dapit. Matod pa, usa ka city, usa ka municipality, o gitabangan na, o ang tanan ng mga products naanas mga taong pugihan. So, kita pud kung magpugi ta o invest sa gingarian sa Dios sa atong time, sa atong tithes, sa atong goodness, sa atong good deeds. Daghan ka ay taog investment sa gingarian sa Ginoo. That is why matod pa sa pulong sa Ginoo nga diin ang ato nga kining atong bahandi diri sa kalibutan is wala gyud kasiguruan, uncertainties. Matod pa sa 1 Timothy chapter 6 verse 7. After all, we brought nothing with us when we came into the world, and we can't take anything with us when we live. So if we have enough food and clothing, let us be content. Kaya wala man tay mabitbit kung mawala ta ni kalibutan na. Kunya pagkatao po nato wa man pud tay dala inira matong kinabuhi. That is why siya kung naatay insakto nga pagkaon ug insakto nga sanina, let's be content. Dapat makontento ta. Kontento ta. Nganuman mao na ang pulong sa Ginoo kay nganuman kung dili kuno ta makontento. In verse 9, but people who long to be rich fall into temptation and are trapped in harmful desires that plunge into ruin and destruction. Ang mga tao kuno nga gusto pang mudato pag-ayo, may agom na kuno sa temptasyon o matrap na kuno sa mga kabuang o mga kakuyaw nga mga tinguha nga mohatod nila sa ilang kalaglagan. Pero ang true riches nga espirituhanon nga bahandi dili matud nato sa kalaglagan kun dili kaluwasan sa atong kalam. Diba? Ang panimuha nga madato ning kalibutana. Dili man sayo ka natay tsadang nga balay, tsadang sakyanan, tsadang mga sanina, di ginasayo. Ang sayop din na nga wa ginakatilaw sa imong wa ginakatilaw sa imong panalangin na dawat nga gihatag sa Ginoo kay gikan na sa tanan. Una-una ang Ginoo, ang ubang tao katilaw, makatilaw jud ta sa kasuko si Ginoo. Delikado. Atod pa sa pulong si Ginoo. So, for the love of money is the root of all kinds of evil. Kaya ang pagigugma sa kwarta o sa lapi, mooy hinungdan, gamot o hinungdan sa tanang klase sa dautan. Munang uban, mangaway na lang. Daghan kaayo, away na lang. Because for the love of money is the root of all evil. Daghan na kayo sila kwarta. Nangaway na. Abi na to, buutan.
gid ang ulor. And some people craving money have wandered from the true faith and purged themselves with many sorrows. O ang daghan puno mga tao nga nangandoy og daghan pang kwarta o nasa laag na sa tinuod nga pagtuo o matod pa nakabato na noon sila kasub-anan. Ingana. That is why tingwao na to ang mga langitong bahandi, ang tinuod nga bahandi nga diin makapahatag natong kalinaw kalipay o matod pa dili makahatag natong kagul-anan. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Kay ngano man kining mga butanga maghatag nato og himutan ngadto sa Ginoo, makapahimutan sa Ginoo matod pa nga diin every time nga diin ato kini nga pagabuhaton ang mga butang nga langit nun matod pa sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mahimuot o ang Ginoo mahimuot dili gid ta niya pasagdan. Di ta niya pasagdan. Ngano man ingana si Jesus nag-care sa ato nga kinabuhi. Matod pa sa pulong sa Ginoo, iya kitang giluwas, iya kitang gitagaan o kinabuhi walay katapusan. O matod pa nga kini nga kinabuhi nga atong nadawat, ato kining tagaan og bili og kay kita naluwas man i-share nato ni nga gasa ngano man kung mo-share ta sa kaluwasan ang tao mo luwas. If you remember atong Sunday, give what Jesus told her. And then gi-share niya sa mga tao dito sa Samaria. Pero daghan ng tao na makit ang Jesus. O matod pa nituo sila o nakabaton sila kaluwasan. Ngano man ang tinuod nga bahandi maghatag natong kaluwasan. Kaluwasan sa atong kalagong espiritu. Apan ang bahandi ni kalibutan na maluwas lang ka nga di ka magutman. Mo na diferensya? Ang bahandi ni kalibutan na maluwas ka di ka magutman. Apan ang bahandi nga sa langagay ang bahandi nga langit nun, dili lang ta maluwas sa pagkaon dili kundi maluwas pa ng atong kalagong espiritu. Ang kaluwasan sa atong kalagong espiritu iyang gina-apil. Kung luwason ang atong tiyan sa kagutom, luwason pa atong kalag o espiritu sa ining problema. Matod pa. That is why igsuon akong challenge sa matag usa nga diin batunan nato ang tinuod nga bahandi nga diin gusto sa Dios nga atong pagabuhaton ang pagtipig sa pulong sa Ginoo. O pag-share ngadto sa uban. O pagwali may tungod sa kaluwasan, may tungod sa puno sa may tungod sa gingharian. Ngano man mo, di ba? Makatabang nig ayo ang tinuod nga bahandi makatabang ayo. Ang bahandi ni kalibutan na dili baya makadala nato sa ang kwarta, dili ba na makadala nato sa langit. Apan ang tinuod nga bahandi nga mga espirituhanon makadala nato sa langit. Again na, walay dato ni kalibutan na, o walay kwartang madala ni mo sa langit. Apan ang tinuod nga bahandi kay espirituhanon, makadala nato sa langit o madala pagi nato sa langit. Isa nga bahandi, katong bunga sa espiritu, katong siyam ka bunga sa espiritu, bahandi ito, na kay gentleness, kindness, matod pa sa pulong sa Ginoo. Let's read that this is the last verse that I'm going to share. But the Holy Spirit produced this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Mo ni mga bahandi, na atay pailog, na atay kalipay, na atay gugma, na atay pagtuo, na atay gentle, self-control. Bahandi na nas atua. O mo ni makadala to sa langit. Apan ang tao nga dato ni kalibutan nga mapasigrabuhon, opposite ani. Mudalas ilang kalaglagan. Apan ang espirituhanong bahandi, ang tinuod nga bahandi, matod pa. Mupaduol na to sa Ginoo. O kung ato ning i-share, manambuon ka. Let us pray. Thank you so much, Lord, sa imong pulong ugay. Na ang tinuod nga bahandi, mao ang mga espirituhanong bahandi, ug amo kining
ma-acquire, pinaagis ang pulong, O Lord God. Diha kang Kristo Jesus na nagaluwas ka namo, nagahatag ka namo og protection, nagahatag ka namo og kagawasan, nagahatag namo kalipay kalinaw. Panalangini kini pulunga, O Lord God, nga dili malangkat sa kasing-kasing kundi mutubog mo hamtong, mulambok kini para sa among kaayuhan, O Lord God, o kadampusan o kadaugan. Continue to bless us all together, Lord. O bisan pa man, Lord, sa tanang mga viewers, continue to bless, O Lord God, their lives, their families, and continue, O God, to touch, Lord God, with your powerful touch, healing touch, ang tanang na positive sa COVID-19, O Lord God, and even those who are not COVID-19 case, mga positive, O God, those who are suffering sa lain-lain na balatian, O Lord God, physically, mentally, O God, your healing upon them, O God, to give them the healing, O Lord God, and Lord, deliverance, O God, from doubt, from fear, O God, from homosexual, from greediness, O God, from idolatry, O God, from immorality, O Lord God, from rebellions, O Lord God. Ikaw maghahatag o deliverance sa matag usa in the mighty name of Jesus, O God. We thank you so much for granting our request, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you for watching and God bless everyone. Hallelujah.